tumayo para sa ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po. Bilibilin ko kami. Magandang hapon po, mga kaklase. Mabuhay! Bago kayo umupo, pakikuha ng mga pirasong papel sa ilalim ng iyong upuan at pagkatapos, ayusin ninyo. Meron bang umiban sa ating klase ngayong hapon? Mainam at walang umiban. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating klase, meron akong patakaran sa loob ng silid-aralan. Pwede niyo bang basahin? Manatiling nananahimik habang mayroong nagsasalita sa harap. Huwag makipag-usap sa katabi at kung may kasalungan, magtaas lamang ng iyong kamay. Ina, naiintindihan lang ba ang ating patakaran? Opo! Balik-aral naman tayo. Noong nakaraang araw, ano ang ating leksyon? Tungkol saan? Sige, Angeline. Tungkol po sa tekstong visual. Oh, magaling. Angeline, sa iyong sagot. Ngayon, meron akong ipapagawa sa inyo. Pwede niyo bang basahin ang panuto? Ayusin ang mga titik na nasa kaliwang bahagi upang makukuha ang susing salita, kaugnay ng anekdota, basahin ang deskripsyon at tatalaksa sa nakahayuin. O sino ang gustong pumunta sa harap ng pisara at ayusin ang mga titik? Sino? Ako nga, ako Sige, nga, ako nga, ako nga. Jessel! Number 2 ko, ma'am! Okay! Kailangan ng sino nga? Richard! Okay, mamaya ka na. Number 2 ka. Ikaw, number 3. At sino ang number 4? Angeline. And number 5, si Kyla. Okay. Pwede mo ba basahin muna, Jasmine? Ang bida sa iyong kwento. Oo, ang bida sa inyo, kwento. Ano kaya ang sagot? Ang tagal. Ang bagal. Dami ng naps. Ito po ay tauhan. Bakit ka Oh. O sige, Richard, ano ang description muna? Basahin. Lugar kung saan ang iyong kwento. Lugar. O saan ang lugar na yan? Hindi ko talaga. Napakatagal! Ano yan, tama? Ang tagal. Napakatagal. Oh. Sino number 3? Ako po. Basahin ang description. Pagkasunod-sunod na naganap sa iyong kwento. Si Maki po ay aking best friend. Best friend ko po si Maki.
Miss Brenda po si Lorenz. Mamang ingay po ni Giselle. Mamang bunganga ng Giselle, mamang ingay. Giselle? Ano yung patakaran natin? Manatiling? Wala akong ganyan. Ma'am, si Papa ba mo regalo sa damang? Oh, galing. Okay, next. Mainam at ano ko yun yung isda. Pwede mo pa basahin mo na actually ang description. Natutuhan mo sa iyong sala. Sorry po, ma'am. Sa tingin ko po, ma'am, nagka... Uy, Opo. number 5 po. Sabi ko kasi ni Richard, ma'am, yung wrong answer. Mali po ba, ma'am? Opo. Alam po, pinalitan yun sa gusto. Pangyayari ka na. Okay, number 5. Ay, ako pala, ma'am. Description mo na basahin. Ay, dito nagtatapos ang iyong kwento. Okay. Akala ko yung Titingin. O sige. Naintindihan naman ba ang inyong ginawa? Oh! Pwede niyo ba basahin yung number 1? May nabasa? Ba kayo? Anekdota. May nabasa na ba kayong anekdota? Ako! Opo. Okay, number 2. Number 2. Nagustuhan ko ba ang inayang paanong anekdota? Bakit? May nagustuhan? Nagustuhan na ba kayo? Opo. Dahil maganda pa yung kwento. Opo. Okay, number 3. Ano ang dapat isaalang-alang sa pagkukwento muli ng nabasang anekdota? Ako po. Sige, Kayla. Ang dapat pong isalang-alang sa pagbasa ng anekdota po ay dapat po tandaan po ang mga tauhan po, mga lugar po ng mga binasang anekdota po. Oo, magaling, Kayla. Bigyan ng 2 palakpak si Kayla. Dapat. 1, 2. Okay. Ngayon, meron akong ipababasa sa inyo. Ito ay, pwede niyo bang basahin? Lakbay aral sa aming probensya. Hindi natin makailan. Patuloy. Noong araw, nagpasya ang aming pamilya na magpasyon sa probensya na ang ikatay sa Ilocos. Kami ay nagbiyahe sa malayo mula sa aming tahanan sa Taguig upang masilayan ang ganda at kultura ng Ilocos Norte. Sa unang araw ng aming pagdating, kahit medyo pagod pa kami ay pumunta agad kami sa dagat. Ako, ang aking mga magulang, kasama ang aking mga kapatid, ay nagtungo sa lalampasigan upang magalo sa buhangin at magpapisaw sa mababaw na tubig.
ng kuryente. Napagtanto namin ang kahalagahan ng magaling na malinis na enerhiya upang mapanatili ang kaligtasan. Hindi mo namalayan Sa linggo na kalakari sa Ilocos, napawi kami sa sarili ng mundo ng bawat alaala at kasalanan. Ang aming malakbay sa Ilocos ay nagturo sa amin na mahalin ang kalagahan ng ating probinsya. Nagkaroon ako ng kasalanan na nagpawang sa kalagahan ng kaligtasan at kasaysayan ng aming relihiyon. Mabuti na lang ang ang lalakbay ito ay nagpapabilang buhay. Lalo akong minalasan ng pinakasang Pilipinas. Ano yan nga? Ano yung binasa ninyo? Isa, anekdota. Ay, ayaw ko na ng anekdota, ma'am. Dahil? Gusto ko po iwahin mo sa ma'am. Nakakahaba. Parang lumeta. Pero yan yung experience ninyo or ang experience niya sa pagpunta sa... Opo. Okay, Ilocos. Mabuti pa siya, ma'am. Nagsaya sa Ilocos. Pero kayo? Kami nagdusa sa pagbabasa ng kanyang kwento. Oo. Napakaganda po. Pero napakaganda ng kanyang karanasan sa kanyang Ilocos Tortor. Tama. Sortor. Okay. Ano ang paksa ng anekdota? Ano nga yun? Ano nga yun? Nakalimutan. Nakalimutan ninyo? Maganda kasi po yung kwento, ma'am. Oo. Kaya- Sobrang ganda. Hindi ko na hindi yung kumagat, ma'am. Ano? Ano nga yun? Yan. Okay lang. Ang aking bakasyon sa Dalampasigan. Yan yung ano, yung... Hindi ko po alam, ma'am. Tama po ba? Nagbasa kayo? Doon na ako, ma'am, sa sobrang ganda ng kwentong anekdota. Hindi na namin na malagat yung kamagat ng kwento. Talaga? Opo. Oh, Pero ang alala namin kung sino ang kumwento na yan. Yan po ay si Maria Pelicana. Sige, magaling. Ngayon, ano nga yung, dalawang katanungan at pakibasa? Bakit naikwento ang Aming probinsya sa probinsya. O sige, John Lloyd. May kwento ang pamasyal upang ipalata ang kagandahan at kultura ng Ilocos. Ilocos. May naintindihan ka ba talaga sa kwento niya? Sa iyong nandiyan na ito. Or nagreklamo ka dahil mahaba yung kwento niya? Hindi naman? Hindi naman po. Maganda po. Hindi naman po. Mabait po siya. O sige. Number 3. Sino number 3? Pakibasa nga. Lahat? Opo. O sige, kayo na. Ang unang bahagi ng talata ay tungkol sa pagdating nila at pagpunta sa dagat. Magaling, Kayla. Yun yung ang unang bahagi ng talata. Naintindihan? Opo. Number 4. Sinong number 4? Well, pakibasa muna natin. Nabasa Ako ba? Nabasa mo ba? Ang elemento? O sige, sino ang makakasagot? O sige, Kayla. Si Kayla, alam yung tao dito? Hindi po. Sige, Kayla, go ahead. Ang elemento ng anekdota ay tauhan or pamilya, tagpuan sa Ilocos, karanasan, damdamin at aral. Magaling, Kayla. Meron nga yun, Kayla? Elemento ng kwento. Mga elemento ng Anekdota po pala. or anekdota. Ikalima, tanong. Basahin niyo. Ako po ang basa at ako rin po ang sasagot. Sige, Richard. Anong aral na napulot mo sa binasang anekdota? Ang aral po na
ating napulot sa binasa naming napakahabang anekdota ay alagaan ng ating kapaligiran at panatiliing maglinis upang maprotektahan ang napakagandang kultura ng Pilipinas. Salamat. Magaling bigyan ng 10 palakpak si Richard sa Dragon Star! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, apat, pito, walo, tatlo. Oh, Ang sunod magaling. sagot. Oh, naintindihan naman ba ang anekdota? Oo. Ano man anekdota nga? Mahabang kwento. Oo. Ay, sa iyong karanasan. Naintindihan? Ngayon, pwede niyo magbasahin ang panuto. Sa simulan ng anekdota, ang teksto ay kadalasang binubuo ng tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna, at wakas. Sa simula at sa gitnang bahagi ng teksto ay nagsasalaysay ng mga pangyayari o pag-iisa sa mga nangyayari. At sa huli, At ang mapapauling nangyayari sa teksto. batay sa ano? Teksto sinalalaman. Ito nga ito sa gawain. Buuin ang sinampayan. Isa-isay ang naging bakasyon. Ano daw? Isa-isay ang naging bakasyon. Bakasyon. O sige, gumawa kayo ng inyong karanasan Opo. tungkol sa inyong bakasyon. Meron na ba? Bakasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong gawain. Tapos na po. Tapos na po! Alam, bilis. Sino ang mauuna? Magbahagi ng kanyang Ako. O sige, Richard! Magandang hapon sa inyo lahat. Ang aking karanasan sa pagtanim. Wow! Noong ako'y musmus pa, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan magtanim. Sa aming pagtatanim, natutunan ko na ang bawat binhi ay may potensyal na lumago at magbunga. Kailangan naman itong alagaan at bigyan sapat na panahon at bibinyagan. Sa huli, ako'y nagpapasalamat sa mga aral na aking natutunan. Sa aral na natutunan ko kay Ma'am Joname na ang pagtatanim ay hindi lamang nagtuturo sa atin ng pagtitiyaga. Dahil pag may tiyaga, may nilaga. Kundi pati na rin ang pagpapalaga sa ating unang kalikasan. O magaling bigyan ng isang palakpak si Richard. Ready, start! O sige, sino ang ikalawang magbabagi ng kanyang... Tuloy po, ma'am. Ma'am! Sige, John Lloyd. Isa. Dito sa... sigurado naman, nahiya ko siya. Ano po ang aking ito po isang di makalimutan bakasyon sa probinsya. Noong nakaraang Pasko, nagdesisyon kaming magbakasyon sa probinsya ng aking ina sa Leyte. Sa aming paglalakbay, naranasan namin ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Araw-araw kami ay gumigising ng maaga para magsimba at bumisita sa mga kamag-anak. Sa uli kami ay nagpapasalamat sa mga bagong karanasan. Ang bakasyon na ito ay nagbigay sa amin ng pagkakataon na makapahinga at magkasama ang aming mga mahal sa buhay. Magaling! Bigyan ng isang palakpak si John Lloyd sa luwa, start! Stop! Okay, sino ay katatlo? Sige. Angeline? Ang aking pagkakamali sa palengke ng bata pa ko. Nagustuhan ako ng aking inana na mamalingke. Sa aming pagmamalingke, ako ay nagkamali ng aking suki. Dahil dito, ako ay nagpagalitan ng aking ina. Sa uli, ako ay nagpapasalamat sa aking ina dahil natutunan ko ang katalagaan ng pag-iinit ng sabi at maingat sa piling sa pera. Ang pagkakamali na ito ay naturo sa akin isang mahalaga para sa buhay. Magaling, Angeline! Bigyan natin ng isang palakpak si Angeline! One to start! Isa! Okay, sino? Ikaw, ng
dalampasigan ng Boracay. Sa aming paglalakbay, nasaksihan namin ang napakagandang tanawin. Ang buong maghapon namin ay inugon namin sa paglangoy, paglalaro ng buhangin at pagtatampisaw sa dagat. Sa huli, kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap. Ang bakasyon na ito ay hindi lamang nagbibigay sa amin ng kasiyahan, kundi pati na rin ng mga bagong abalan naming balikan. Alala na aming babalik-balikan. Magaling. Kyla. Bigyan ng isang palakpak si Kyla. What to start? One. Okay. Naintindihan lang ba ang inyong ginawa? Ngayon, may papagawa ko sa inyo. Magbasahin ninyo ang panuto. Ano to? Buhay ng salaga. Unahan ang nasa ilaga sa mga pagsama tutunan. Tapos na ba? Opo! O sige. Tapos na? Kayo dyan sa likod? Tapos na po. Tapos na. Sige, ipasa ninyo ang papel sa inyong harapan. Angeline! Wala ako din. Tapos na kayo dyan, ipasa ninyo ang inyong papel. Salamat. Naintindihan niyo lamang ba ang aking tinalakay? Mainam kung gayon. Ngayon, meron akong takdang aralin na ipapagawa sa inyong bahay. O sige, basahin ninyo ang panuto. Sumulat ng isang maikling anekdota tungkol sa iyong karanasan sa panahon ng bagyong Ilo. Isulat ito sa iyong moderno at siguraduhin sama ang mga elemento ng isang anekdota. Tauhan, tagpuan, bangkay, paksa at aral. Naintindihan lamang ba? Opo. Sige. At ito ay ipasa ninyo sa bukas. Bukas ito ninyo ipasa sa akin. Opo. Naintindihan lamang ba? Opo. Okay. Paano mga bata? Salamat po. Ba, siyempre wala nag-play lahaw? 25.